So ngayon mga ka-Mindtech, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung Meta AI feature sa ating Messenger. Once na meron na kayong Meta AI feature at hindi nyo alam kung paano gamitin, so ituturo ko sa inyo dito step by step. Make sure lang na panoorin nyo yung video ng matapos para malaman nyo kung ano yung gagawin kung paano gamitin yung Meta AI. So una natin gagawin muna is kailangan muna natin i-update yung ating Messenger application in case man na hindi pa updated. So lagi ko itong sinasabi na i-update nyo lagi ang inyong Messenger para pag may mga bagong features, may mga bagong settings, may mga bagong updates, automatic magkakaroon ang inyong Messenger application. So pumunta lang kayo sa Play Store, click nyo lang itong Play Store dito. Pag nag-open na yung Play Store, pumunta lang kayo sa may search bar sa baba, click nyo lang. Then pumunta lang kayo sa may search engine sa taas at i-type nyo lang dito yung Messenger. So once na matype nyo yung Messenger, search nyo lang, automatic lalabas yan dyan at i-click nyo. Once may makita kayo ditong update, i-click nyo lang para lagi kayong updated. So, once tapos na kayo mag-update, ang susunod natin gagawin is i-open na natin yung Messenger application para maituro ko na sa inyo kung paano gamitin yung Meta AI feature. So, click open. Ngayon, paano nga ba gamitin yung bagong feature ni Messenger ng Meta AI? So, kung mapapansin nyo sa taas, merong nakalagay na Ask Meta AI or Search. So, dito muna tayo magsimula. So, i-click mo lang yan. Dito, yung kadalasan na ginagawa natin pag kiniklik natin itong search engine sa taas is i-search natin yung pangalan ng friends natin, kung sino yung gusto mo i-add dito sa Messenger. Ngayon, dito sa katabi niya, merong gumagalaw dyan na bilog. So, kung makita mo may parang sumasayaw dyan na bilog o gumagalaw at nag-iiba-iba yung kulay. So, click natin yan. I-tap natin yan. Pag click mo yan, automatic mareredirect ka dito sa may Meta AI with Llama 3.2. Then, nakalagay dito yung Ask Meta AI Anything. So, pwede ka dito magtanong ng kahit ano. Katulad ng 10 tips for sports nutrition. Nakalagay din dito, write a home cleaning schedule, write a travel diary template, and so on and so forth. So, ito yung mga sample dito na pwede mo itanong kay Meta AI. So, napakadami niyan. Pero syempre, mas maganda na galing din sa'yo yung tanong mo. Ngayon, ano nga ba yung purpose ito? So, yung purpose ito is pwede ka magtanong kay Meta AI ng mga hindi mo alam na bagay. Halimbawa, hindi ka marunong magluto. For example, itatanong mo lang sa kanya kung paano magluto ng mga ganito, ganyan, automatic sasagutin ka niya. At halimbawa, kung estudyante ka, mas malaking tulong to kasi nga, sa mga estudyante, marami lagi mga assignments at maraming pinapahanap sa kanila yung mga teacher nila. Ngayon, hindi na sila mahirapan pa kasi nga itatype na lang nila dito, tatanungin lang nila yung Meta AI at pwede na sila sagutin. So halimbawa, binigyan sila ng assignment. At yung assignment nila is, kunyari, ano yung pinakamahabang word na nakalagay sa dictionary. So di ba napaka-hassle kung hindi mo isa-search yun kasi nga hindi mo alam. Ngayon, dito papasok si Meta AI. So once na itatype mo dito, automatic sasagutin ka niya. So subukan natin. Ano yung pinakamahabang word sa dictionary? Sample lang to para may pakita ko lang sa inyo. So, kunyari, yung assignment mo is ano yung pinakamahabang word sa dictionary. Ngayon, ang gagawin mo lang is itatype mo lang dito sa may Meta AI, then click send. At automatic, instant na sagot is bibigyan ka kagad ni Meta AI. So, kung makita mo, sumasagot siya. So, automatic sumagot nga si Meta AI at ang sabi dito, ang pinakamahabang salita sa diksyonaryo ay ang pneumonial tramic microscopic silicovolcanosconiosis. So, pasensya na mga kamayante kasi nga hindi ko masyado mabasa kasi nga talagang napakahabang word kung mapapansin nyo. Yan yung pinakamahabang word na matatagpuan sa dictionary. So, ibig sabihin lang, once na may mga assignment ka at estudyante ka, malaking tulong talaga itong Meta AI features sa Messenger. Ngayon mga kamaytik, bukod sa estudyante is malaking tulong din to sa mga negosyo. At nagsisimula ka pa lang, malaking tulong yung Meta AI. So, for example, gusto mo magtinda. Ngayon, ano yung titinda mo? So, tatanungin mo si Meta AI niyan. So, sample, halimbawa gusto mo magnegosyo, hindi mo alam yung ititinda mo, hindi mo pa alam kung paano magsimula. So, ang gagawin mo lang is itanong mo lang kay Meta AI kung paano magsimula sa negosyo. So, subukan natin. Paano magsimula sa negosyo? Then, click natin itong send at titingnan natin kung ano yung sagot ng Meta AI. Antayin natin. Napakabilis lang niya sumagot. Nakalagay dito, narito ang mga hakbang sa pagsisimula ng negosyo. Mga hakbang sa pagsimula ng negosyo, pagpaplano. So tama talaga yung sagot dito ng Meta AI. Kasi nga, pagpaplano, pagpili ng negosyo, pagrehistro ng negosyo, pagkakaroon ng pondo, pagtatayo ng team, paglulunsad ng negosyo, and so on and so forth. So napakadaming sagot dito at talaga makakatulong sa'yo, lalo na kung wala ka pang alam sa pagnenegosyo. So napakabangis talaga ng Meta AI feature. So ganun yung purpose ng Meta AI. Once na may hindi ka alam, pwede mo itanong sa kanya. Once sa estudyante ka, may mga assignments ka, pwede ka magtanong sa kanya. At kung negosyante ka naman, pwede ka magtanong sa kanya. At hindi lang sa mga estudyante, negosyante, pwede yung Meta AI. Kumbaga sa lahat ng tao na gumagamit ng Messenger at may gusto itanong na hindi nila alam, is makakatulong talaga yung Meta AI feature sa ating Messenger application. Kung dito sa may Ask Meta AI or Search sa may taas, pwede ka rin gumamit ng Meta AI sa may baba. So ito yon, yung may Meta AI dito, click mo lang yan.
at automatic mareredirect ka din sa may Meta AI. So ganun lang din yung sistema niya. Katulad din ng kanina, magsisearch ka lang dito kung ano yung gusto mo i-search. So mag-sample ulit tayo. Paano? So once na hindi lumalabas yan, back mo lang at click mo ulit to at lalabas na yung tinatype mo dito. So for example, mag-search tayo dito ng paano guminhawa ang buhay. So sample lang to ha. Paano guminhawa ang buhay. So ayusin natin yung spelling kasi pag wrong spelling dito, baka hindi maintindihan ni Meta AI. Kaya dapat tama yung spelling. Paano guminhawa ang buhay. Yan, tapos na. So yan, tama na siya. Lagyan natin ng question mark. Then, send. At in just seconds lang, may sagot ka agad si Meta AI. Ganun kabilis. So yan yung sagot niya. Narito ang mga paraan para guminhawa ang buhay. Magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. So tama. Magtakda ng mga layunin at pangarap, tama. Magkaroon ng disiplina at determinasyon, tama. Mag-aral ng mga bagay-bagay, and so on and so forth. So napakarami ditong mga paraan para guminhawang buhay. So ganun kabangis at katalino talaga yung Meta AI feature kasi nga, once na may tanong ka, sasagutin ka agad niya at talaga magbe-benefits to sa'yo kasi nga, ituturo niya sa'yo yung mga bagay na hindi mo alam. Kung gagamitin mo yung Meta AI sa pagtatanong is automatic sasagutin ka niya. So bukod sa pagtatanong sa Meta AI is pwede ka rin dito mag-imagine ng mga bagay-bagay. So kung napanood nyo na yung vlog ko kahapon is tungkol sa pag-search ng mga imagination is nagbibigay talaga yung Meta AI ng picture kung ano yung ini-imagine mo. So subukan natin ulit dito sa mga hindi pa nakakapanood, makikita nyo na dito. So click mo lang to. Then, i-type lang natin dito yung imagine, okay? So, imagine. So, kung ano yung gusto mong imagination mo, i-type mo dito. For example, imagine flying pig. For example lang ito mga ka-mindtech para may pakita ko lang sa inyo sa mga hindi pa nakapanood ng vlog ko kahapon. Ilagay natin dito, imagine flying pig. Send natin. At magta-typing si Meta AI. At antay lang natin na matapos. At in just seconds lang, makikita mo na dyan yung imagination mo. Kung makikita mo, may lumilipad talaga na pig. May pakpaking pig dito. So, ibig sabihin lang, kung ano yung imagination mo at tinype mo dito sa may Meta AI at nilagyan mo ng imagine na word, automatic lumalabas kagad yung picture. Pero minsan, kahit hindi mo nalagyan ng imagine, lumalabas din. Pero nakadepende pa rin sa sinearch mo. Pero para sa akin, nilalagyan ko talaga ng imagine na word at yung imagination natin para lumabas dito yung picture talaga. So, mag-sample tayo ulit. Imagine, lumilipad ang tren sa taas ng dagat. So yan, may mali akong spelling. Tandaan nyo mga ka-mindtech na dapat tama yung spelling natin dito para masagot tayo ni Meta AI. Kasi nga, pag maling spelling, baka hindi tayo masagot sa tanong natin. So ayusin natin. So yan mga ka-mindtech, imagine lumilipad ang tren sa taas ng dagat. Click lang natin tong send. At titingnan natin kung ano yung sagot ni Meta AI dito. Titingnan natin kung magsisend talaga siya ng picture regarding sa imagination ko. So antayin lang natin. Actually, mag-aantay ka lang dito ng mga 30 seconds or less than. Depende. So, makita nyo, meron ditong trend talaga na mabilis siya at nasa riles at nasa dagat. Napakabangis. Yung imagination ko na lumilipad ang trend sa taas ng dagat, isang dito talaga. At bukod dito sa mga imagination natin or mga pagtatanong is napakarami pang pwedeng gawin ni Meta AI. Basta itanong mo lang sa kanya yung mga gusto mong itanong. Kasi nga, once na alam niya, automatic sasagutin ka niya dito. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kunyari, hindi mo alam yung ulam mo mamaya. So, naguguluhan ka kung ano yung lulutuin mo mamaya. So, pwede mo tanungin si Meta AI ng ganun. So, subukan natin. Ano kaya yung pwedeng ulam namin mamaya? So, kahit ganyang mga tanong is kaya sagutin niya ni Meta AI. So, subukan natin. Click send. Ano kaya yung pwedeng ulam namin mamaya? Tingnan natin kung sasagutin tayo. So, ayan. Maraming pagpipilian para sa ulam. Narito ang ilang mga suggestion or suggestion. So mga karaniwang ulam is adobo, sinigang, tinola, fried chicken, grilled fish. So ibig sabihin lang bibigyan ka talaga ni Meta AI ng idea. Halimbawa kahit ulam lang yung problema mo, tutulungan ka niya para makapili ka ng iulam mo. So napakabangis talaga ng Meta AI. So kung natulungan ka ng video na to, pakishare naman sa inyong mga kaibigan, tropa, kamag-anak, kapuso, kapamilya at kahit ano mo pa yan. I-share mo din sa kanila para malaman din nila kung paano gamitin yung Meta AI feature dito sa Messenger. Once na hindi ka pa nakafollow sa aking bagong Facebook page, pakifollow naman yung Facebook page ko na Mindtech. Pakifollow naman para lagi kayong updated sa mga bagong post and uploads na ipopost natin sa YouTube at sa aking bagong Facebook page. Sana nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again, Mindtech PH, thank you and God bless all.